Sa dami po namin, 12 po kami magkakapatid, gustuin man po namin kumain ng maayos na sapat sa amin, kakarampot lang po yung pagkain na nakahain sa aming hapag. Kung titingnan mo, hindi ka talaga mabubusog. Kahirapan ng pamilya ang nagtulak kay Edwin upang makipagsapalaran sa Maynila mula sa Mindoro. Alam ko na yung sitwasyon ng buhay. Kaya pagka-graduate ko po ng elementary, hindi man gusto ng magulang ko na umalis ako, umiyak nga si nanay noon, pinilit ko pong umalis, makisakay ako doon sa lancha na papuntang Manila. Sa murang edad na 12, sumabak sa trabaho si Edwin at tinanggap maging ang pag-aalaga ng mga baboy, pati na ang pagiging boy o helper ng kanyang amo. Subalit, hindi naman po ako sinilduhan kasi bata ako eh. Isipin mo, kahit sa amin sa probinsya, 3 beses pa naman kami kumain. Kahit saging lang. Nung nandyan po ako sa Manila, alam nila may trabaho ako pero hindi nila alam. 1 beses na lang ako kumakain sa isang araw. Wala na, payat na talaga ako. Dito na pagdesisyonan ni Edwin na ituloy ang pag-aaral ng high school sa probinsya upang makakuha ng magandang trabaho. Nakatapos siya ng high school sa edad na 22. Sa pamamagitan ng mga missionary, nakilala ni Edwin ang Panginoon at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Nabatid ni Edwin na hindi material na bagay kundi relasyon sa Diyos ang susi sa kasaganaan ng buhay. Ito ang naging baon niya sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi ako nagkaroon ng hinanakit kay Lord na bakit ganitong buhay na naranasan ko. Jeremiah 33 verse 3. Yun ang binigay sa akin ng Lord na sabi niya, tumawag ka lang sa akin, ay tutugunin kita. Di nagtagal, nakapagtrabaho si Edwin bilang gwardya sa isang eskwelahan sa Bulacan. Dito na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng maliit na pamilya. Ipinagpatuloy ni Edwin ang paglilingkod sa Diyos hanggang sa makatanggap ng panawagan na maging pastor. Ngunit tinalikuran ito ni Edwin at umalis patungong Dubai taong 2008. Kasi tinatakbuhan ko po yung ministry na binibigay sa akin, sa totoo lang po. Tapos pagdating doon, nakipag-usap ako sa Panginoon, Lord, 3 buwan na wala pa po akong trabaho. Ano po bang dapat kong gawin? Minsan in-invite ako nung isang Kristiyano din doon. Sabi, samba tayo kabayan, samba tayo. Sumama po ako. Akalain niyo po ba, pastor din ang magpapasok sa akin ng trabaho, si Pastor Mario. So hindi ko talagang si Lord habulin ka kung may kuling ka sa Panginoon. Hinabol po ako ni Lord. Nakapagtrabaho si Edwin sa Dubai bilang aircon installer. Dito niya naalala ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi mula noon hanggang ngayon, di naman niya ako pinabayaan eh. Kahit sa kabila nagkaroon ako struggle sa buhay. Pero si Lord nandun lagi hanggang sa makarating ako ng Dubai. Kaya lagi kong sinasabi kay Lord, maraming salamat talaga, Panginoon. Taong 2010 nang umuwi si Edwin sa Pilipinas at nagpa siyang tumugon sa tawag na maging pastor. Dito, sa isang simbahan sa Candaba, Pampanga, mainit na ginagamit ng Panginoon si Edwin sa pag-abot sa kanyang mga kababayan. Itinuro ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study. Sa patuloy niyang pagsunod sa Diyos, pinadaloy pa ng Panginoon ang mga pagpapala. Napagtapos nilang mag-asawa ang kanilang isang anak sa kursong mechanical engineering. Naipagawa rin nila ang sariling bahay sa tulong ng kanilang anak. Sa verse na binigay sa akin ni Lord, tama ka talaga, Lord. Sabi mo, kung anong kailangan ko, sabihin ko lang sa iyo. Mag-pray lang ako sa iyo, bibigay mo. Ito matagal ko nang pinag-pray ito, yung bahay na ito. Binigay ni Lord. Sa kanyang pagbabalik tanaw, isang bagay ang napatunayan ni Edwin. Pinatatag na ako ng Lord. Pinatibay na ng Lord ang pananampalataya ko. Dapat po tayo ay patuloy na sumunod at maglingkod sa Panginoon sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang iba po, si Jesus Christ po ito, mga kapatid.